Kita nyo naman guys, kung gaano siya ka-fluffy. Para siyang, ang texture niya, kung tatanungin niyo ako, para siyang sponge talaga. So, tanyo naman, di ba? So, ito, bento yan. Tingnan nyo. So, di ba, hindi siya nadideform, pero pagka piniyot nyo siyang ganyan, kita nyo guys. Oh, di ba, napaka-nice, pero kita nyo, buo pa din. Ganun pa din, bumabalik siya, bumabalik siya sa dating niyang shape, di ba? Ganun siya guys, ka-fluffy, ganun siya kalambot. So, ayan. Hello guys, for today's video, ay gagawa naman tayo ng chiffon cake. So, di ba yung lagi ko sa inyong pinapakita is yema cake. So, ito naman, classic lang siya. Chiffon cake yung gagawin natin. And then, pagka natutunan nyo kung paano siya gawin, ay makakapagawa na kayo ng iba't ibang klase ng flavor. Kasi, madali na yun, pwede kayong mag-add lang kayo guys ng flavoring dun sa inyong chiffon cake. So, ang una ko guys ginagawa lagi, bago ako magsimula gumawa ng ating chiffon cake, is ginigrease ko muna ng vinegar yung aking gagamitin na bowl and then yung pang-bit ko. Kasi minsan, ang nangyayari doon is meron siyang mga trace of oil. So, pagka ganun guys, mahirap paalsahin yung ating pinaka-merang. So, para maiwasan yung ganun, ang ginagawa ko ay sinusukaan ko muna. So, ayan, iset aside muna natin yan. And then, may nagtanong, paano kung gagawa sila ng chiffon cake or yung yema cake nila, pero wala silang cake flour. So, ito guys, is all-purpose flour lang ito. And then, gagawa tayo kung ano nga ba yung substitution nun. So, ang gagawin nyo lang guys is, sa bawat 1 cup, yan, na ang inyong all-purpose flour is, babawasan nyo siya guys ng 2 kutsarang flour din. So, bawas kayo dito. Yan, 1. Ayan, and then 2. Ngayon, nabawasan to ng 2 tablespoon na all-purpose flour. So, ang gagawin nyo guys is papalitan nyo siya ng cornstarch. So, ayan, 1, 2. So, ganun, meron na kayong cake flour. O ganun, dahil ang kailangan natin guys dyan is 2 and 1/4. 2 and 1/4 na sa recipe, sa original recipe natin. So, bawas tayo. Yan. And then, lagay natin dito. Tapos, yung binawas natin na all-purpose flour is palitan natin guys ng cornstarch. So, ayan. And then, dagdagan pa natin ng 1/4 cup. Kasi dun sa recipe is 2 and 1/4 cups yung kailangan. So, ayan. And then, salain lang natin. Mabuti. And then, ilagay na natin dito yung half teaspoon ng salt and then yung 2 tablespoon na ating baking powder. So, ayan, simutin nyo lang yan guys kasi kasama yan sa ating timbang. So, di ba, hindi na kayo ma-stress pa kung saan kayo bibili o hahanap ng cake flour. Minsan, lalo na sa atin, sa mga gawing baryo, ay wala naman talaga o mahirap bumili ng cake flour. So, ganun lang gawin nyo. Yun yung substitution ng ating cake flour. Basta, tandaan nyo lang lagi guys, yung 1 cup na to, na all-purpose flour, bawasan nyo ng 2 tablespoon na flour and then palitan nyo siya ng cornstarch. So, meron na kayong 1 cup na cake flour. So, diba, ganun lang siya guys, kasimple. And then, lagyan na natin guys ng half cup ng white sugar. Then, ayan. Mekos-mekos lang natin. And then, ilagay na natin guys yung ating 3/4 cup na water. So, lahat na guys ng mga dry ingredients, wet ingredients, yung ating ilalagay. So, bago kayo magsimula ng inyong pinakamirang, make sure na okay na yung pinaka-cake batter nyo. Pasensya na maingay yung aso. And then, yung gagamitin natin guys na oil is etong chiffon oil. Ang sarap na to guys, di ba? Yung usual natin na nabibili yung chiffon aid or canola oil is walang amoy. Ito guys, mabango. Ay, ito oh. Di ba pagka bumibili tayo ng mga mamon sa mga RR or Goldilocks, ganun yung amoy. Para siyang amoy butter guys. Yung parang kung naka-amoy kayo ng lengua de gato ng Baguio, ganun yung amoy niya. So, ang bango niya talaga. Tapos, ang lakas niya talaga makasosyal. So, ito, lalagyan natin siya ng half cup lang. Yan. Mura lang din naman to. Chiffon oil siya ng Achievers. Ayan, ang bango.
And then, ilagay na natin yung 1 teaspoon na ating vanilla. So, kahit nga hindi nyo guys lagyan ng vanilla, kung ang gagamitin yung oil is ganito, maamoy na siya talaga. Ang bango ng aroma niya. Ayan, butter type cakes. And then, i-mix lang natin siya. Yan. Sa gitna lang tayo guys, lagi mag-start mag-mix. Ayan. Paikot-ikot lang na ganyan. So, and then guys, gawin na natin is yung ating merang na yung gagawin natin. So, yung egg white dito natin ilagay and then yung pinaka-egg yolk dito sa ating cake batter. So, di ba? Medyo iba siya dun sa ginagawa nating yema cake. Sa yema cake kasi wala tayong sinasayang doon guys na pinaka-egg white. Ganun lang, technique lang naman talaga. So, ayan. Make sure lang guys na hindi matuluan to ng pinaka-egg yolk. Kasi pagka ganun, nahihirapan tayo siyang paalsahin. Magkakaroon kasi ng trace of oil pagka nalagyan ng yolk yung ating egg white. So, pagka gagawa kayo guys ng mga chiffon oil, sorry. Pag gagawa kayo guys ng mga chiffon cake, vanilla cake, ganon, ang gagamitin nyo guys na oil is yung mga canola oil, chiffon oil, yung mga mantika na hindi natutulog. Kasi para malambot siya talaga. And then pagka nilagay nyo sa ref or sa chiller, hindi magbabago yung texture niya o yung lambot niya. Yan. Hop, yeah. Ayan, haluin lang natin siya guys. Pagka guys, tandaan nyo, pagka medyo thick yung inyong pinaka-cake batter, add lang kayo ng konting amount ng water para nun medyo lumambot yung inyong cake batter. Minsan kasi para bang nagiging siksik siya. So gusto niyo mas malambot, magdagdag lang kayo ng konting tubig. So sa akin okay na to guys. Ayan. Ganyan niya. May overbeat din to. Pagka masyado niyo siyang na-overmix guys, magkakaroon siya ng mga bubbles. So pangit siyang i-bake. So kailangan pagka na-reach niyo na yung ganyang consistency, yung wala ng lumps ay tigilan niyo na. Huwag kayong gigil na gigil maghalo. Yan. So, gagamit lang tayo guys dito ng hand mixer. Yan. So, ito guys. Gawin lang natin dyan is i-high speed lang natin. So, after nun, lalagyan natin siya ng, ayan. Ganyan lang siya. Pagka nakita nyo na siyang nag-bubbles na ganito, is add lang tayo ng 1 teaspoon guys na vinegar. So, hindi nyo na kailangan bumili pa ng cream of tartar. Kung wala kayong cream of tartar, suka lang. Yun yung substitution ng ating cream of tartar. Kasi syempre, kung halimbawa nag-start ka pa lang, hindi mo naman agad-agad, di ka agad bibili agad ng cream of tartar kung hindi mo din lagi gagamitin. So, huwag kayong magpaka-stress. Gamitin nyo lang guys is vinegar. So, lagay nyo lang dyan. And then, lagay na natin yung 1 cup na white sugar. Gradual lang guys yung paglagay. Yan. Bakit gradual? Kasi pagka binuhos nyo agad na isang buhusan nito guys, babagsak yung pinakamirang nyo. So, ito kasi mirang na to is binubuhusan ng maliliit na bubble. So, ingat lang talaga, dahan-dahan lang yung paglagay ng ating sugar. Ayan. So, ayan. Diba? Ito guys, ginagamit kong mixer na to, stand mixer na to. Mura lang siya, parang nasa 400, baka nga wala kang 400. Papalagyan na natin 500 pesos. Ginagamit ko lang siya sa mga whipped cream and then sa pangmirang ko talaga. Ganyan. Kasi pang light lang to, maganda kasi itong gamitin. Mabilis siya guys makapag-mix ng mga ganitong mga klase na mirang and then whipped cream. Meron din akong isa yung medyo heavy duty din siya, hanabishi siya. Ginagamit ko naman pag kontian lang yung icing. Doon naman, pwede yun sa mga makukunat na mini-mix. Pagka kasi halimbawa, ito ginamit nyo to kay ACC or with it, masisira to. So, dapat ingatan nyo talaga yung paggamit niyan. Kumbaga, meron kayong pang icing, meron din kayong pang whipped cream lang, mga ganito, di ba? Kasi ang attachment niya is wire whisk lang, di ba? Napakasulit sa akin guys na to. And then, lagi ko sinasabi, paano nyo malalaman pagka okay na yung mirang nyo? So, pagka nag-hold na siya ng parang, ayan, ng shape or ng paribo na ganyan, di ba? And then, yung isa pang way para malaman nyo, paano, di ba? Alam yan ng mga laging nanonood sa akin and then sa mga tinuturuan ko sa aking mga training. So, pagka itinaob nyo siya guys, hindi na siya malalaglag.
pa, di ba? Oh. Dapat dapat may mukha mo. So, ganyan. Pagka ganito, stick na to. So, ibig sabihin, okay na siya. May over-mix din to, may over-beat din to. Pagka ganun, mahirap siyang i-cut o i-fold dito sa ating pinaka-cake batter. So, ito is okay na. Kuha tayo ng spatula. So, ito na yung ating pinaka-cake batter. Alam nyo guys, sabi ko nga, kanya-kanya talaga ng technique ang mga baker. So, yung iba ang ginagamit nila guys is ito. Although pwede naman talaga, kumbaga, yun yung nagamay nila eh. So, ayan, ang ginagawa na lang nila is marahan nilang hinahalo yung ating pinaka-mixture. Kasi dito guys, kaya naman sinasabi natin na cut and fold is para maiwasan yung pag-deflate or pagputok ng ating pinaka-mirang pagka minix natin siya. Kaya sinasabing cut and fold. So, lagi nyo gagawin is laging nakapatayo yung inyong spatula. Ganyan. So, scrape lang na yung ganyan and then cut and fold. Cut and fold. So, pagka naiinip kayo, okay lang naman. Basta, lagi nyo tatandaan, laging nakatayo ang inyong spatula na gagamitin. So, kung gusto nyo ng wire whisk ang gamitin nyo, okay lang din. Basta siguraduhin nyo lang na marahan nyo siyang ipo-fold ang inyong mirang sa inyong pinaka-cake batter. So, ito guys, tinuturo ko sa inyo na to is classic lang siya. Ngayon, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo i-flavor sa kanya. Ube, mango, ganon. Chocolate. Kasi guys, pagka nakakakuha kayo ng mga recipe, bahala na kayo, paglalaroin nyo yan, magka-trial and error kayo kung ano ba mas okay. Kasi sabi ko nga, pagka okay sa akin, minsan sa inyo hindi, di ba? Kumbaga, kayo din ang mag-a-adjust sa recipe na nakukuha nyo para masasabi nyo, oh, eto, sariling version ko to, ganun, di ba? Sa totoo lang, lahat naman din ng mga tutorial dyan, mga paid tutorial na yan, nakukuha lang din naman talaga nila online, sa mga Google, YouTube, ganun, and then, ine-enhance nila yan, pinag-aaralan. Katulad ko guys, itong mga itinuturo ko na to sa inyo, lalo na itong yung Yema Cake, way back 2013. Ko siyang pinag-aralan, and then kung paano magagamit lahat ng mga itlog. Ganun din, nakukuha ko lang din siya online, and then, ako na bahala, ako na nag-enhance doon, nag-trial and error ako kung paano ba ako makakatipid. Pero yung lasa is hindi siya magbabago. Ganun lang naman yun, di ba? Kanya-kanya lang din. Pero, halos yung lasa naman hindi naman nagkakalayo. Basta tatandaan nyo lang lagi, sa isang cake, ang nagpapasarap dyan lagi is yung quality ng inyong mantikang ginagamit, yung gatas, and then yung mga kokwa. So sa chocolate cake kasi guys, halimbawa wala kayong gatas, okay lang yun, huwag nyo lagyan ng gatas. Ang mahalaga, yung quality ng kokwa na ginagamit nyo is maganda. Yung lasa ng cake nyo ay hindi magbabago, masarap pa din. Kumbaga, sa moist chocolate cake, nakasalalay talaga sa kokwa na gagamitin nyo. So kita nyo guys, ito, ang ganda na, di ba? Ang smooth na ng kanyang consistency. So, okay na yan. Hindi siya masyadong mabubbles, di ba? Di ba? So, lalagay na natin sa ating tray. Pagka naman natutunan nyo kung paano mag-bake, natutunan nyo yung mga basic na pag-bake, lahat na kaya nyo nang gawin. Basta maniwala lang kayo na kaya nyo. Diba? So, ito guys, ayan, masyado nang gamit yung ating bento, no? Sa paggawa ng mga chiffon cake, madami sa mga baker talaga na ginagawa nila is ginigrisan nila and then nilalagyan ng liner. So, okay naman talaga yon. Hindi naman ako against doon. So, kanya-kanyang technique lang talaga. So, ako kasi guys, as is na to, hindi ako maglalagay, hindi ako mag-grease ng oil or hindi ko lalagyan ng flour and then hindi ko nalalagyan siya ng pinaka-parchment paper sa loob. Una, nakatipid ka na and then nakatipid ka pa sa oras. Ganun din. Papakita ko sa inyo kung ano bang magiging kalalabasan niya pag hindi natin nilagyan ng parchment paper at hindi natin ginrisan ng oil. So, lagay natin maglagay lang tayo guys ng mga 1 cup ng mixture. So, ganyan. No? Ang social guys ng amoy. Ayan. Ito guys, kahit wala ng kalaman, wala ng feeling, okay na to. Ayan. Pengi din sa isang llanera, no? Isa lang. So guys, dito, makakagawa kayo guys ng 10 bento cake. So dahil dito, 9 lang yung ginawa natin, kasi gusto ko, maglalagay din ako sa nakalyanera. Pero dito sa recipe natin, makakakuha tayo guys ng 10 bento. Bento na ang mixture niya is mga 1 cup.
So guys, ito yung ating nakuha sa ating pinaka-mixture. So 36999 na bento and then 2 pirasong naka-yanera. And then ibe-bake na natin siya guys sa preheated oven natin ng 170 to 180 Celsius. Mga about 20 minutes lang siguro. So try natin. So guys, ayan. Ito yung ating. Ang gagawin nyo guys is itaktak nyo lang ng konti para yung bubbles ma-release niya o mawala ng konti. Yan nyo lang muna. Balikan natin mamaya. Bye! So guys, ayan. After 20 minutes, sunog na yata. Ang bango. Bango. So guys, ayan. Ito na ang ating na-bake after 20 minutes. Ayan. So, ito na guys, yung ating na-bake. And then, yung iba guys, gagawin natin dyan is itataob natin. Bakit natin tinataob? Kaya natin guys tinataob kasi mabilis din, nagsishrink din itong ating pinaka chiffon cake. So, yan. So, mag-try tayo yung nakataob and then yung hindi nakataob. Yung hahayaan lang natin siyang nakaganyan. Mapapansin nyo, di ba? Sabi ko nga sa mga recent video natin na habang lumalamig ang ating chiffon is sumaseparate siya talaga guys sa ating pinaka baking pan. So, titingnan natin kung alin ba mas okay, kung yung ganun lang or yung ganitong nakataob. So, maya-maya guys, tingnan natin. So, hello guys, eto na ulit tayo. So, ipapakita ko sa inyo yung itsura nung hindi natin itinaob. So, ayan guys. And then, ito naman yung ating itinaob. So, makikita nyo guys yung kanilang pinagkaiba. Medyo nakababa siya. O, ayan, ito pa iba. So, tingnan natin. Ito guys yung hindi natin itinaob. Ayan. And then, ito naman yung ating itinaob. Diba? Kaya natin guys tinataob para hindi mag-shrink yung ating chiffon cake. So, yan, mold natin siya guys. Diba? Dito nga guys is hindi natin siya ginamitan ng parchment paper or nung pinaka-oil. Pero kita nyo guys na kahit na wala siyang parchment paper or hindi natin siya ginrisan, ito guys yung, diba? Sabi ko sa inyo guys, kahit hindi nyo lagyan okay lang. At tingnan nyo guys kung gaano siya talaga kalambot. Super fluffy niya. Hindi siya siksik talaga. And then, yung lasa niya guys, lasa siya ng sa RR. Ayan, na yung mamundo na nabibili. Ganun guys. Bango. Kasi dun sa ating ginamit na pinaka-chiffon oil, ayan. Kita nyo naman guys, kung gaano siya ka-fluffy. Para siyang, ang texture niya, kung tatanungin niyo ako, para siyang sponge talaga. So, tanyo naman, di ba? So, ito, bento yan. Tingnan nyo. So, di ba? Hindi siya nadideform, pero pagka piniyot nyo siyang ganyan, kita nyo guys. Oh, di ba? Napaka-nice. Pero kita nyo, buo pa din. Ganun pa din. Bumabalik siya. Bumabalik siya sa dating niyang shape. Di ba? Oh. Bili natin. Pagka pinlat nyo ganyan, so, flat. Busa siyang babalik sa dating niyang shape. Ganun siya guys ka-fluffy. Ganun siya kalambot. So, eto guys, tikman natin ito mamaya. Tikman na nga natin. Baka sabihin nyo, hala, nilamas-lamas no. Ayan, kita nyo guys, oh. Yan, napakalambot. Napakasarap. Bumabalik siya sa sarili niyang shape, guys. Napakasarap. So, guys, ito na yung ating na-bake. Na napakalambot. Panalong-panalong. So, kita nyo naman, guys, paano tayong papayat? Kung puro ganito na lang yung kinakain natin. So, yung isang bento, kaya talaga natin maubos. And then, ito nga guys, pwede na, lagyan nyo na lang guys siya agad ng cheese. Yeah. So, nakita nyo naman guys, di ba? Kahit all-purpose flour lang ang meron tayo.
okay lang yan. Ang mahalaga, meron tayong cornstarch para makagawa pa din tayo ng cake flour para sa ating chiffon cake. Di ba? Oh, last bite. Grabe. Okay, malaki yan. Pero pagka pinaliit nyo naman guys, oh. Di ba? Isang kainan lang natin yung bento. Hindi na ako maghahaponan. Bakit ano? Sorry, bukas na lang talaga ako magda-diet. Kasi kayo eh! Sample na sample. And yun lang guys, bye!